Hi Brilliants! Today is my 27th birthday and I would like to share with you the 27 things I learned in life. So simulan natin sa aking childhood or ang aking journey growing up and sisimulan ko sa pagsasabi ng life is a game. Kasi nung bata tayo, we love to play and always competitive. Pero manalo-matalo, pinipili natin na tanggapin ang resulta ng bawat laban. Kasi 'di ba, talo na nga tayo tapos pikon pa tayo. Kaya hindi natin na-enjoy ang buhay kapag masyado tayong seryoso. Just like your life now, hindi palaging positibo ang nangyayari but always allow yourself to take things lightly. It's all about finding happiness in your journey. Sabi nga ni Albert Einstein, your imagination is your preview of life's coming attractions. Yung goal mo sa buhay, yung pangarap mo, yan ang magiging simula ng lahat. Dreams gives us a destination to aim for. Yan yung magiging aromas mo para mas ma-inspire at ma-motivate ka to take action. Libre lang ang mangarap kaya dapat sulitin mo. Alam nyo, nung bata ako, sobrang grabe akong mangarap. Sabi nga nung mga kalaro ko, grabe Glenda, napaka-ambisyosa mo. Kasi every time na nakakita ako ng malalaking bahay, palagi kong sinasabi na, bahalang araw, magkakaroon ako ng ganyan ng bahay at magiging tabihan ko lang yan ng lapis. So palagi ko yung sinasabi, lahat ng nakikita kong nakaka-inspire, palagi kong sinasabi na, soon magiging ganun din ako. At sa bawat pangarap na sinasabi ko, palagi kong naiisip ang aking lola. Ang aking lola na talagang hindi kami pinabayaan at nagsimula ng lahat ng hirap dahil kung ano man yung pinaghirapan ko, alam ko sa sarili ko na triple yung pinaghirapan ng lola ko. There's a trend on TikTok at sabi doon, paano mo nalaman nung bata ka na mahirap ka? Nakakatuwa kasi ngayon natin nare-realize yung mga bagay na dapat pala grateful tayo kasi mas nakakaluwag-luwag tayo sa iba. Madami akong gustong sabihin sa part na to but the message I wanted to say to everyone is that no matter how hard the situation is, don't give up on your dreams easily. Dadating yung oras na makakaraos din. Ako yung entry ko doon, growing up, nakikita ko talaga yung lola ko na talagang masasabi ko na grabe yung hirap niya sa amin. Madalas uma-attend siya ng mga program sa school na talagang makikita mo na sira-sira yung damit niya. Pero dahil milestone yun ng buhay ko, pumupunta siya. Meron ding mga times na ilalaban ako ng journalism, ng quiz bee. Minsan tinatahipan ng teacher ko yung uniform ko kasi butas-butas siya, kulang siya ng butones. May mga times na nahihiya akong magpahatid sa tito ko sa school kasi yung motor namin sobrang bulok niya na talaga. And natatandaan ko na tatay ko pa yung unang may-ari noon nung nabubuhay pa siya. And nahiya ako kasi alam ko na mabubuli ako ng mga kaklase ko. At sa bahay naman, ang aga-aga pa pero magigising ka na kasi grabe yung tagaktak ng pawis mo dahil sa sobrang init lalo na kapag summer. So ini-imagine ko lang dati na sana tumaas yung bubong namin para kahit papano maginhawa na, hindi na siya mainit. Sana kahit konti mapaayos ko yung bahay namin. Kasi minsan nakakahiya talagang tumanggap ng bisita at hindi talaga ako tumatanggap ng bisita. Kasi alam ko na baka mamaya mahusgahan lang nila ako. Kasi nga, lumalabas ako ng presentable. Nung may pera na ako pero yung bahay namin, hindi ko talaga siya mapaayos. Study hard. Yes, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral pero malaking part ang education sa naging journey ko. I wouldn't be the person I am today kung hindi ako nag-aral ng mabuti. Dahil sinabi ko ng lola ko sa akin na kailangan makatapos ako ng pag-aaral, ginalingan ko talaga sa school kahit naglalakad lang kami, kahit minsan wala akong baon. So, grabing sobrang competitive ko to the point na gusto ko halos lahat ng subject, nilalaban ako ng teacher ko. Minsan, pati yung mga extracurricular activities, sumasali ako kahit wala kaming pera kasi gusto ko ng mataas na grades. Kaya para sa akin, kung nabigyan ka
ng magandang opportunity para makapag-aral, meron kang parents na sumusuporta sa'yo, kailangan pahalagahan mo yun kasi hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na mapag-aral ng kanilang mga magulang. Appreciate and celebrate small milestone. Yung celebration, hindi naman kailangan na magarbo. Find your own way or the right way to celebrate success. In my case, small or big, I always share my success stories para mas namomotivate ako, lalo na kapag alam ko na pwede na akong tumalon or gumawa pa ng bago kong goal dahil meron na akong natapos. Set your goals higher than what you've achieved. Yan yung mga reason kung bakit ko sinusulat yung milestone ko, kung bakit ko nga ba siya laging sinishare. Kasi every time na may nakukuha ako or meron akong goal na na-achieve, nagsiset ako ng goal na mas mataas dun sa goal na na-achieve ko. From there, papataas ng papataas hanggang sa hindi mo namamalayan, sobrang layo mo na pala. Siguro yun yung masasabi kong most important lessons na natutunan ko nung childhood ko. Merong nakakatawa, merong hindi namang sobrang bigat, pero sobrang thankful ako siguro sa lola ko dahil hindi ko matatawid yung childhood ko without her. May message to young Glenda, gusto ko lang sabihin sa kanya na sobrang proud ako kasi bata pa lang siya, sobrang grabe na yung pinagdaanan niya, yung pain at yung question mark na ang tagal na hindi nasagot. Bata pa lang may tanong na sa kanya na, bakit? Bakit wala si nanay? Bakit wala si tatay? Pero ginalingan niya sa school, inayos niya yung pag-aaral niya at hindi niya sinukuan yung pangarap sa kanya ng kanyang lola.